Early bird catches the worm. So maaga na naman tayo ngayon. Din drop off lang namin yung mga bata sa school bus stop. Tapos dumiretso na kami dito. Ngayon kasi may loading na naman tayo ng barley. So ayan, may truck na dumating. Galing pa ito ng Melbourne. So maghahakot sila ng barley at dadalhin back to Melbourne again. At itong barley na ito ay dadalhin sa ibang bansa. Lalagay nila ito sa container van tapos ibabarko. Hindi ko lang alam kung saang bansa ito dadalhin. So ito na lang yung last bag namin ng barley. So ayun na nga, dahil umulan dito ng isang araw, maputik ang area na to dito. Kaya yung truck ay nandito lang nag-aantay sa kalsada. So ang ginagawa namin dito, niloload namin yung barley sa chaser bin. Tapos ina-unload doon sa truck. Sobrang maputik kasi kaya sa labas na lang nag-antay yung truck dahil baka ma-stuck dito, mapatrouble pa tayo. Double trailer kasi yung truck, so baka mahirapan siyang lumabas dito. Again, ang barley grains, maraming paggagamitan. So dito nga sa Australia, it is used for beer production. Ibang grains naman, ginagawang animal feed. At ginagawang pagkain ng tao. Nabasa nga pala akong comment, bakit daw yung barley supplement sa Pilipinas ay green? Sa pagkakaalam ko, ang part ng barley na ginagawang barley supplement ay yung mga dahon. Yes, young leaves ng barley, kaya green ang kulay. Ito naman sa Australia guys, pagkaalam namin na hindi maganda yung harvest namin, pinuputol na namin yung mga dahon ng mga barley at ginagawang pagkain ng mga baka. Ito na nga, nagloading na tayo ng barley dito sa truck na ito. Buti na lang at walang mga sasakyan na dumadaan dito ngayon kasi na-occupy natin yung kalsada. Bukas naman, may darating na naman na truck dito para magkarga ng mga barley.